kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Biyernes na tayo ngayon. Ika-10 ng Abril 2026. Sa ulo ng ating mga balita, 350 per kilong o per liter rollback ng diesel. Inaasahan sa susunod na linggo. 10 peso per liter subsidy sa mga public transport naman ikinakasa. Posibleng sabuatan ng mga oil company iniimbestigahan pinaiimbestigahan sa mga regulator. Atong ang madulas na parang palos. Muling nalusutan ng mga otoridad sa na-raid na bahay sa isang lugar sa Pilipinas. Maynila nakaranas sa matinding heat index na pumalo ng 43 degrees Celsius kahapon. 4 na lugar posibleng makaranas din ng danger level heat index ngayong Biyernes. Tropical depression lumakas pa, naging isang tropical storm. Inaasahang papasok sa teritoryo ng Pilipinas sa susunod na linggo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, lumakas pa ang tropical depression na sakop ng monitoring domain ng Pag-asa at naging tropical storm kagabi. Ayon sa Pag-asa, ang aktibong tropical cyclone na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ay inaasahang magiging isang super typhoon na pagpapasok na ng bansa sa susunod na linggo tatawagin sa pangalang Kaloy. Kulitong namataan sa layong 2,805 kilometro, 2,805 kilometers silangan ng northeastern Mindanao, taglay ang lakas na hangin umaabot ng 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At pagbugsong aabot naman ng 80 kilometro bawat oras habang mamagal na kumikilos ng pakanluran. Samantala sinabi ng Pag-asa ng reach of high pressure area ang makakaapekto sa northern at central Luzon at magdadala ito ng mga pagulan, mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila. 4 na lugar naman sa bansa inaasahang aabot sa danger level ng heat index ngayong Biyernes. Ang heat index mula sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius itinuturing ng mapanganib dahil sa posibilidad na makaranas ng heat cramps at heat exhaustion na maaari humantong sa heat stroke. Sa forecast po ng Pag-asa, ang mga lugar na posibleng tamaan ng heat index na 42 degrees Celsius ngayong Biyernes ay ang Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar, Zamboanga City, Zamboanga del Sur at ng Cotabato City. Ayon sa Pag-asa, naranasan na kahapon ang danger level na 43 degrees Celsius na heat index sa Maynila at Catarman, Northern Samar, habang 42 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Dumangas, Iloilo, Zamboanga City, Zamboanga del Sur at Cotabato City. Samantala, iba pang mga lugar na inaasahang makararanas pa rin ng extreme caution na maglalaro sa pagitan ng 33 hanggang 41 degrees Celsius ay ang mga sumusunod na lugar. Naiya sa Pasay City, 38 degrees Celsius. Sa Science Garden ng Quezon City, 37 degrees Celsius. Lawag City sa Ilocos Norte, 39. Dagupan,
City 40 degrees Celsius, Macnotan, La Union 37, Calayan, Cagayan 36, Apari, Cagayan 36, Tugigaraw, Cagayan 40 degrees Celsius, sa Bayumbong, Nueva Vizcaya 36 degrees Celsius, Tiaga Isabela 39 degrees Celsius. Sa Baler, Aurora, nako, doon ho sa mga magsiswimming, 39 degrees Celsius, Kasiguran, Aurora 39, ganon din sa Iba, Zambales. Sa Clark Airport sa Pampanga, 37 degrees Celsius. Sa Muñoz, Nueva Ecija, 37 degrees Celsius. Sa QB Point, Subic Bay, Olongapo City, 39 degrees Celsius. Sa Ildefonso, Bulacan, 39. Kamiling Tarlac, 39. Sa Hacienda Luisita sa Tarlac City, 37 degrees Celsius. Yan po ang inaasahan nating heat index. Sa Tayaba City, dyan po sa Quezon, 36 degrees Celsius. Sangli Point sa Cavite, 37. Ang Bulong, Tanawan City, 40 degrees Celsius. Naku, lapit lamang ho yan dyan sa Talisay City sa Batangas. Infanta, Quezon, ganun din sa Alabat at Mulanay, Quezon, 37 degrees Celsius. Ganon din ang mainit na mararamdaman sa Indang, Cavite, 37. Sa Los Baños, Laguna, 38 degrees Celsius. Sa Calapan, Oriental, Mindoro, 39 degrees Celsius. Coron, Palawan, 39. Mainit naman sa San Jose, Occidental Mindoro sa 40 degrees Celsius. Mayor Guard Montohor dyan sa Romblon, 38 degrees Celsius. Puerto Princesa City, Palawan, 39 degrees Celsius. Aburlan, Palawan, 40 degrees Celsius. Cuyo, Palawan, 40 degrees Celsius. Diyos marahing aga sa mga kababayan natin dyan sa Bicol. Ito naman para sa Kabikulan, Daet, Camarines Norte, 39 degrees Celsius. Legazpi City, Albay, 39 degrees Celsius. Sa Birac, Catanduanes, 39 din. Ganon din sa Masbate City. Sa Huban, Sorsogon, 38 degrees Celsius. Sa Pili, Camarines Sur, 39. Sa Ginobatan, Albay, 39. Roja City sa Capiz, Mayngagan sa mga Turantara sa Negros, 39 degrees Celsius. Sa Mambusaw, Capiz, 39 degrees Celsius. Iloilo City, 40 degrees Celsius. Kaigang ba? Sa La Granja, La Carlota, Negros, 39 degrees Celsius. Sa Dumaguete City, 36. Siquijor, 37. Panglao International Airport sa Bohol, 37 degrees Celsius. Catbalogan, Western Samar, 40 degrees Celsius. Tacloban City sa Leyte, 39. Baybay Leyte, 39. Borongan, Eastern Samar, 40 degrees Celsius. Giwan, Eastern Samar, 39. Maasin, Southern Leyte, 37. Dipolog, Zamboanga del Norte, 39 degrees Celsius. Langindingan Airport, Misamis Oriental ito, 38 degrees Celsius. Malay-Balay, Bukidnon, 35. Musuan, Bukidnon, 38. Davao del Sur, sa Davao City, 39 degrees Celsius. At sa General Santos City, sa South Cotabato, 39 degrees Celsius. Ingat ho yung mga kababayan natin na nasa mga ganitong danger level. Sa Surigao City, 38. Hinatuan, Surigao del Sur, 39. Butuan City sa Agusan del Norte, 41 degrees Celsius. Magandang umaga, Pilipinas! Nagsimula na ikamit ng pamahalaan lokal na Muntinlupa ang permanenteng West Valley Fault Markers bilang bahagi ng awareness at preparedness campaign para sa The Big One. Pinangunahan ni Mayor Rupi Biazon kasama ang PBOX Director na si Dr. Teresito Bacolcol at iba pang mga opisyal. Ayon kay Mayor Biazon, ang naturang markers ay ilalagay sa sa siyam na barangay na Muntinlupa na sakop ng West Valley Fault. Una na ang sinabi ng PBOX na posibleng tumama sa bansa ang isang napakalakas na lindol na hindi bababa sa magnitude 7.2 dahil tinawag itong The Big One. Sa Mindanao, praktisado yung mga kababayan natin doon. Big 3 yung tumama doon . Aabot naman sa 310 million pesos na panalo ang hindi na ipinagkaloob ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa mga kawani ng gobyerno noong nakaraang taon. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, malinaw kasi sa batas na bawal maglaro sa kasino ang mga empleyado ng gobyerno, kaya hindi sila dapat na nakakapasok at nakakapaglaro. Tinanggit din ni Chairman Tenco na ang mga hindi nabayarang panalo ay mula sa iba't ibang ahensya at yung mga opisyal ho ng mga local government units. Mahila man naman nagrereklamo, iginigiit na karapatan nilang makuha ang kanilang napalanunan. Ngunit iginiit ni Chairman Tenco, bawal maglaro sa kasino ang mga empleyado ng gobyerno. Alas 4:15, mga mamis, pwede tayo mag-laundry day today ha? Kunot no ka ba kapag makapit, badigit at malupit ang mantsa?
All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self ka sa pride? Easy and worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay formula, tanggal ang matitindi mancha based on sa chocolate, maaden sa banon cotton. Gawa po ito ng ACS. 4:15 ang oras sa buong kapuluan. Aga Pilipinas. 17 na makalipas ang alas 4. Winasak naman ng Bureau of Customs, Port of Zamboanga ang mahigit sa 266 million pesos na laga ng mga nasamsam na smuggled na sigarilyo sa isang waste management facility sa barangay Manikahan, Zamboanga City. Inumpiska man nato ang sigarilyo dahil sa mga paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. May kabuang 5,069 master cases, 2,620 reams at 32 packs ng assorted na sigarilyo ang sinira mula sa iba't ibang operasyon ng Bureau of Customs sa pangunguna ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Pinangunahan ang condemnation activity ni na Enforcement Group Deputy Commissioner Nolasco Batan at District Collector Elenita Abanyo bilang bahagi ng mas pinalakas na kampanya laban sa smuggling at economic sabotage. Sa mensahe naman ni Commissioner Nepomuceno, binigyan din ito ang kahalagahan ng mahigpit na pagpapatubad ng batas laban sa iligal na kalakalan. Ayon kay Nepomuceno, ang pagsira sa mga kontrabando ay hindi lamang simpleng disposal kundi isang matibay na hakbang ng pamahalaan laban sa smuggling na sumisira sa kita ng pamahalaan, patas ng kompetisyon at kaligtasan ng mga mamimili. Mall Barm at MNLF Chairman Muslim Ensema tinalakay naman ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga fallen heroes. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. Isang mahalagang araw para kay Ministry of Labor and Employment BARM o Mole Barm, Minister and MNLF Chairman Muslimin G. Sema, ang taon ng pagbibigay pugay ng mga Pilipino at Bangsamoro sa araw ng kagitingan. Sa panayam ng DZRH, nararapat lamang umanong bigyan ng highest honor ang sacrifices sa mga fallen heroes ng bansa na lumaban sa pananakop ng mga Kastila, mga Amerikano at mga Hapon. Partikular ding pinasasalamatan at kinikilala ni Minister Musema ang sacrifices ng mga mujahidin ng MNLF at MILF na lumaban sa armadong pakikibaka para sa adhikaing kasarinlan ng Bangsamoro Region dahilan ng pagkabuo ng ARM sa panahon ng MNLF at ang BARM sa panahon ngayon ng MILF. Bilang intervention naman ni Minister Musema kaugnay sa kinakaharap na krisis sa fuel ng buong mundo, sa BARM Region nakipagdialogo ito sa mga business sector at tumalima ang naturang sektor sa kasunduang pagbabawas ng working days at pagbibigay ng libreng transport assistance sa mga workers. Habang ang Mole Barm employees naman ay may libreng transport assistance na may positibong impact sa panahong abot na sa 150 plus per liter ang presyohan ng diesel sa Cotabato City at sa ibang panig ng BARM region. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Oy mga misis, ang may araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, ang may dalian sa germ sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yun subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Nagbabala si Vice President Sara Duterte sa mga gumagamit ng kanyang pangalan sa mga messaging app para makapanloko. Sa inisyo na abiso ng Office of the Vice President, pinayuhan ng bise ang publiko, huwag makikipag-ugnayan, magbigay ng personal na impormasyon o kaya magpadala ng pera sa sino mang gagamit ng kanyang pangalan. Paglilinaw pa ni VP Inday Sara, hindi siya humihingi ng anumang pabor o pinansyal na tulong mula sa publiko. Inimog din ni VP Inday ang publiko na maging mapanuri upang hindi mabiktima ng mga scammer at mapagsamantalang mga individual lalo na ngayong may kinakaharap na krisis ang bansa. Bumaba ang bilang ng mga lumalabag naman sa local ordinance sa Metro Manila kasunod ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative. Ayon kay National Capital Regional Police Office Chief Major General Anthony Aberin, umabot ng mahigit sa 48,000 katao ang naaresto o nasita
ngunit napansin nilang unti-unti nang bumababa ang bilang sa araw-araw na pagpapatrolya. Sinabi ni Abirin kasama nilang mga tauhan ng barangay at ng Department of Social Welfare and Development sa pagro-robing kung saan ang mga menor de edad ay nasisita at tinahati naman sa kanilang bahay. May mga pagkakataon ding binibigyan ng babala ang mga lumalabag, ngunit kung umabot na sa 5 o 6 na beses ang paglamag ay maaari na silang tikitan o kaya ay pagmultahin. Teka, akala ko ba kasama sa mga dadamputin yung mga rugby boys? Dami dito sa may Quezon na Quezon, anong tawag dito? Rojas Boulevard. O tsaka sa may tapat ng Manila Hotel, meron pa rin dyan geng-geng boys. Ang kukulit eh. Kaya sabi mo, ayaw mo nang palinisan yung salamin mo dahil sa madumi naman yung kanilang ginagamit na panglinis. Mamimilit, baka mamaya masagasaan eh. Nasa 5 hanggang 10% lamang ng mga lokal na magsasaka ang gumagamit pa rin ng isang fertilizer na gawang Pinoy. Ito yung Bio-N. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Dr. Oniginong Mario Labadan Jr., Presidente at CEO ng Agri Specialist Incorporated. Sa tagal ng panahon mula nang mabuo ang nasabing abono, 1985 pa, ngayon lamang ito nagagamit ng mga magsasaka. Ayon kay Labaran, dahil sa sigalot sa Middle East na nagdulot ng mataas na presyo ng krudo at abono, nagsimula ng makilala ang Bio-N. Siguro po, nung panahon ng programa ng DA noong 2004, mga less than 1% po nakakagamit. Siguro po baka ngayon mga 5 to 10% na po. Matatandaang na-develop nga ng National Institute of Molecular Biology and Biotechnology ng UPLB ang Bio-N mula sa mga bakterya sa ugat ng talahib noong pang 1985 at noong 2009 naging batas naman ang Technology Transfer and Commercialization Law na naglalayong tulungan nga ang Bio-N na hindi masayang ang imbensyong Pinoy tulad ng Bio-N. Pero dahil nga sa hindi agad ito tinangkilik ng mga magsasaka, napagdesisyonan ng UPLB na bigyan ng eksklusibong lisensya ang ASI para sa produksyon, promotion at pagbebenta nito. Nilinaw din ni Ginoong Labadan, walang kinalaman si Secretary Kiko Chulaurel sa pagkakaloob sa kanila ng UPLB ng lisensya na mag-produce exclusively at magbenta ng Bio-N. Ipinaliwanag din ito na sa ngayon, wala namang monopolyo dahil marami din kahilintulad na produkto ang ibinibenta sa market. Yun nga lang, hindi natin alam kung gaano kabisa ang mga ito. Maganda umaga, Pilipinas! 2 babae na dumarayo sa pagbebenta ng souvenir items sa Bagac, Bataan, natimbog na nagbebenta din pala ng illegal drugs. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang. Danny, good morning. Arestado ang isang magjowa na magkaparehang babae matapos maaktuhan sa isinagawang bypass operation sa Barangay Pag-asa, Bagac, Bataan. Kinilala ni Bagac Chief of Police, Police Major Roger Pisinio ang mga suspect sa mga alias na Lane, 47 anyos at alias Rhea, 39 anyos, kapwa residente ng Laguna. Ayon sa pulisya, dumadayo umano ang mga ito sa lugar sa pagbebenta ng souvenir items na nagsisilbing front sa kanilang illegal na gawain. Nasamsam sa mga suspect ang humigit kumulang 0.875 gramo ng hininalang shabu na tinatayang nagkakalaga ito ng 5,950 pesos, gayon din ang bypass money na 500 piso. Isinagawang operasyon matapos ang ulat mula sa mga residente hinggil sa umano'y pagbebenta ng illegal na droga ng mga suspect. Positibo namang nakabili ang pusher buyer bago agad na inaresto ang dalawa. Ayon sa pulisya, matagal nang minamanmanan ang mga suspect bago isinagawang operasyon. Binigyan diin ni Police Major Pisinio na walang puwang sa Bagac ang anumang illegal na aktibidad. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Bagac Municipal Police Station ang mga suspect at naharap sa kaukulang kaso. Danny Kubilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una
sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay Kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Canada, sa iba't ibang panig po ng mundo. Magandang umaga din po kay Ma'am Dottie Molino dyan po sa Kidapawan City. Naimbag na bigyan sa mga suki natin dyan po sa Tugigaraw City. Top 4 most wanted person, regional level. At top 4 municipal city level, arestado naman sa Malasiki, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Fajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuwasan, Kuyang Angel. Nasa kote sa poblasyon Malasiki alas 5:30 ng madaling araw kahapon ng isang top 4 most wanted person regional level Procar at number 7 most wanted person city level na isang 25 anyos na pintor. Batay sa ulat ni Malasiki Chief of Police Lieutenant Colonel Quintin Casabar Jr. na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Arbil Mercolio, katuwang ng kanilang tropa ang Baguio City Police Office Station 5 sa matagumpay na operasyon laban sa akusado. Ang pagkadakip dito ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Baguio City. Kasong paglabag sa Section 5A and Section 5I ng Republic Act 9262 or the Violence Against Women and Their Children Act, 4 counts na pinagkalooban naman ng court na 72,000 na pesos na piyansa bawat isa, kaya nasa 216,000 pesos ang kakailanganin para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Matapos ang booking procedure sa Malasiki PNP, dinilan na rin ng Baguio City Station 5 Police sa lungsod ng Pino ang akusado upang iharap sa korte na nagpalabas ng mandamiento de aresto. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 Tago-Ulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. 28 na makalipas ang alas 4. Baka may mga importanteng lakad kayo. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para ang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! And speaking of mga komadrona, muli ang paalala ho natin at panawagan mula sa Philippine League of Government and Private Midwives, 27th National General Assembly of Midwives. Ang tema, Stand Tall, Midwives as Health Service Providers Amidst Adversity. Gaganapin yan April 15 to 17. Next week na po ito sa The Forum dito po sa PICC Pasay City. Ang naturang pagtitipon ay bukas para sa lahat ng mga komadrona nationwide. Kahit yung may mga birthing centers at saka yung mga nasa academe. Para sa karagdagan detalye, makapag-ugnayan po kayo sa 0956-196-6050 o dili kaya sa plgpmi.com o dili kaya sa plgpmi.nc@yahoo.com. Applied for CPD units ayon po kay ASEC Cecil Bangka Santos. Maganda umaga, Pilipinas! Si Cheryl Cruz excited pero aminadong may kaba sa pagpasok ng kanyang anak sa mundo ng showbiz. Kita mo naman, si Cheryl Cruz, may anak nang mag-showbiz ngayon. Bilis talaga ng panahon. Alamin natin ang balita mula kay Morley Alinio. Morley. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Kapag anak ka ng artista, nasa dugo mo na yung kakayahan mong humarap sa kamera para umarte. Ganon? Yun bang parang kulang ang buhay mo kapag hindi mo naranasang maging artista na tulad sa magulang mo? Di naman. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit si Ashley Nicole Bustos ay pumasok na rin sa showbiz. Ito ay ang anak ni Cheryl Cruz sa kanyang naging asawa noon na si Norman Bustos. Wala tayong kaalam-alam. Sa tinagal-tagal pala ni Cheryl sa Amerika,
ay matagal na rin pala silang hiwalay ng kanyang asawang si Norman Bustos. At eto na nga, napagtapos ni Cheryl at ni Norman Bustos ang kanilang anak na si Ashley, na kung saan ay nagkaroon ito ng malaking karangalan na mag-graduate ito bilang summa cum laude. Pero ngayon, balak na ng naturang dalaga na gayahin o sundan ang yapak ni Cheryl Cruz. At bilang isang ina, binigyan daw ng tip nitong si Cheryl Cruz ang kanyang anak na si Ashley. Maging matapang, maging totoo, at maging masiyahin sa lahat ng mga tao. Natatakot daw si Cheryl Cruz kahit paano na maintriga ang kanyang anak. Kaya ito ang kanyang kauna-unahang ginawa. Ang sabihan at bigyan tip ang kanyang anak sa kung ano ang mga intriga at iskandalo na di dapat patulan at dapat patulan. Sa kabuuan, bilang isang nanay, happy itong si Cheryl Cruz sa pagkakaroon ng anak na tulad ni Ashley Nicole Bustos. Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinyo para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Happy weekend, Morley. Inalakasama ng SM Development Corporation ang konsepto ng sustainability sa pamamagitan ng integration ng renewable energy system sa 4 na residential developments nito. Sa pakikipagtulungan sa Boscovich, isang kilalang solar energy solution provider sa bansa. Formal na inilunsad ng SMDC ang paggamit ng renewable energy system style residences. Yan po ay para sa kanilang mga proyekto sa Visayas, Spring Residences, South Residences at Bind Residences sa Metro Manila. Layunin ng hakbang na mapababa ang gastusin sa kuryente sa mga common area ng mga gusali, kung saan inaasahang bababa ng hanggang 15% ang pagkonsumo ng kuryente sa mga shared spaces. Dahil dito, mas magiging maayos ang pamamahala sa association dues na inilalaan para sa kuryente na direkta mararamdaman ng mga homeowner sa kanilang buwanang bayarin. Ang nasabing hakbang ay bahagi ng mas malawak na pagbabago sa disenyo ng mga komunidad kung saan ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang isang dagdag na feature, kundi isang mahalagang bahagi ng pagpapatakbo ng mga gusali. Matapos ang pilot phase na ito, plano ng SMDC palawakin pa ang paggamit ng renewable energy sa iba pang mga SMDC nature developments sa hinaharap, upang matiyak na ang bawat komunidad ay nakadisenyo para sa komportableng pamumuhay ngayon at sa susunod pang mga henerasyon. Alam mo ninyo, Earth Month ngayon dapat mag-isip po tayo ng mga strategy kung paano natin mababawasan ang perwisyong idinudulot ng ating paggasto, pagkonsumo ng langis sa ating pong kalikasan. 34 na makalipas ang alas 4, doon sa mga late matulog. Magandang umaga ho sa mga suki natin dyan sa Westminster, Canada, at saka sa mga suki ho natin dyan po sa Mindanao. Makinig kayo mabuti, Bentong. Bagamat tila karaniwang na sa mga kabataan ang pagpupuyat ngayon, lalong-lalo na summer, mabalasan ng mga eksperto. Ang madalas pong pagpupuyat ay may seryosong banta sa buhay. Uulitin ko po. Ayan, ako kailan naman kayo sa mga call center. Agahan ho natin yung pagtulog. Masama ho pala yung madalas na nagpupuyat. Ayon sa bagong pananaliksik, ang mga taong consistent na natutulog ng lagpas alas 2 ng madaling araw dahil sa panonood ng Netflix o kaya pakikipag-chat ng walang katuturan, nagpapakita ito ng mas mataas na mortality rate o tsansa ng maagang pagkamatay kumpara sa mga maagang natutulog. Ayan. Binigyan din sa pag-aaral na hindi lamang ang haba ng tulog ang mahalaga, kundi ang oras kung kailan ito dapat na ginagawa. Ang ating katawan po kasi may tinatawag na circadian rhythm na nakasynchronize sa liwanag at dilim. At ayon po sa madalabasa, ang late sleepers ay nawawala ng pagkakataon sa mga sumusunod na kritikal na proseso. Growth hormone release na nangyayari sa mga unang bahagi ng gabi. Ayan. Kaya pagka medyo napansin nyo inyong mga bata, inyong mga anak ni Bansutin, patulugin ho ninyo para ma-release yung kanilang growth hormone. Melatonin production, ang hormone na kailangan para sa mahimbing na tulog at sleep restorative sleep o deep restorative sleep,
ang mga pace ng tulog na nagaganap sa mas maagang oras ng gabi at hindi nakukuha sa pagtulog ng madaling araw. Hindi lamang pagkapagod ang dulot ng talamak na pagpupuyat sa paglagpas ng panahon, nagdudulot din ito ng mga sumusunod. Metabolic disruption o pagkasira ng maayos na proseso ng enerhiya at pagkain, weakened immune system, paghina ng resistensya laban sa sakit, at accelerated cellular aging o mabilis na pagtanda ng mga cells ng katawan na nagpapatong-patong sa paglipas ng taon. Kaya dapat po talaga maaga ho kayo natutulog. Alam po ninyo, may isa pang napaka-importanteng namimiss kayo sa inyong late na pagtulog. Hindi kayo nagigising ng maaga para makinig sa Magandang Umaga Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! O di ba? Namimiss ninyo tuloy yung mga pagkakataong makarinig kayo ng magandang balita at makapanood ng pogi. Sabi ng iba, yak! Ay naman, pinasasailang umaga nyo eh. O eto, mahigit sa 156 million pesos smuggled cigarettes sinunog sa Davao. At nakiisa naman ang Bureau of Customs. Detalye na balita mula kay Jun Sotermo sa Action Radio Davao. May buntag ni Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, nakiisa ang Davao City Police Office o DCPO at Police Regional Office 11 o PR11 sa isagawang inspeksyon ng Bureau of Customs sa BOC sa manakumpiskang smuggled cigarettes sa budiga ng BOC sa Saasa Port, Davao City kahapon Abril 9, 2026. Pinangunahan na Police Colonel Peter Madria, City Director ng Davao City Police Office, at Police Brigadier General Leon Victor Rosete, Regional Director ng PR11. Ang pagdalo kasama ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno at iba pang opisyal ng pamahalaan. Sa inspeksyon, umabot sa 180,000 reams ng smuggled cigarettes na nagkakalaga ng 156.4 milyon ang nakumpiska na nasabat sa magkahiwalay na operasyon noong Enero 6 at Abril 3, 2026 batay sa verifikadong intelligence reports. Ayon sa mga otoridad, ang matagumpay na pagkakasabat ay patunay na epektibong koordinasyon sa pagitan ng law enforcement agencies, customs authorities at intelligence units sa rehiyon. Binigyang diin na sa pamamagitan ng pinagsamang lakas, kaalaman at napapanahong impormasyon, mas napalakas ang kampanya laban sa iligal na kalakalan na protektahan ang malihitimong negosyo at napapanatili ang kaligtasan ng publiko. Tiniyak ng mga ahensya ang papapatuloy na mahigpit na operasyon laban sa smuggling at iba pang uri ng kriminalidad sa rehiyon. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dikan salamat, June Soter. Samantala, mga state colleges and universities kailangan pa rin kumuha ng permit bago magpatupad ng 100% online classes. Ayon po ito sa Commission on Higher Education. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Kinakailangan pa rin kumuha ng permita mula sa Commission on Higher Education CHED ang mga state colleges and universities sa Eastern Visayas bago sila makapagsagawa ng 100% na online classes. Ito ang sinabi ni CHED Regional Director Dr. Maximo Alhibi sa isang panayam. Ayon kay Director Alhibi, hindi maaaring basta-basta magpatupad ng online classes sa mga paralan kahit pang dahilan ang mataas na presyo ng gasolina. Kailangan pa rin nilang kumuha ng permit mula sa CHED. May mga prosesong sinusunod bago pahintulutang magsagawa ng online classes. Kabilang na dito ang pagsunod sa mga kaukulang regulasyon. Kinakailangan din na may full-time coordinator na nakatalaga na sumailalim sa hindi bababa sa 100 hours na training para sa full online learning. Kapag may coordinator na, maaari nang mabigyan ng permit ang paralan, ngunit kailangan pa rin nilang magsumiti ng manual o mga patakaran, guidelines na inaprobahan ng eskwelahan kaugnay sa pagpatupad ng online classes. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy Angay-Angay. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Sorsogon City at magandang umaga sa mga suki ho natin sa Calamba, Laguna. Sa mga pauwi na ng Pilipinas, huwag na magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Yan po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. At ngayon po ay malawak ang itinatanim dyan po sa lalawigan ng Quezon.
Kaya nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na mga raw material. Galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Sana naman ay ating tangkilikin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Mamimigay ng pera. Mamimigay ng pera si Sherwin Alparo dyan po sa Barangay 578, Sampaloc, Maynila. Nasa may paraiso. Nasa paraiso si Sherwin. Nasa Paraiso, Barangay 578, Sampaloc, Maynila. Si Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day? Para manalo ka ng DZRH mini component, eto na! Ang ating word of the day ay decry. Decry. Sa Tagalog, tuligsain. Sa Cebuano, pag-aaway. O pag-away. Pangaway. Sa Cebuano, pagsaway. Yan. Sa Hiligay noon ay pagkondena. Ayan, pagkondenar. Magkondenar sa Hiligay noon. Magkondenar. Sa Cebuano, pagsaway. Sasawayin mo. Yun yung sa Cebuano. So, ang ating word of the day ay tuligsain. Maganda umaga, Pilipinas! 189 huli sa anti-criminality operations ng MPD dyan po sa Ermita, Maynila. Aba, may mga minors din pong nasa detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Umaabot sa 189 na individual ang hinuli dahil sa nagawang anti-criminality operation ng Manila Police District, Ermita Police Station 5. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga hinuli ang 5 individual na walang suot ng pang-itaas, 10 na naninigarilyo sa pampublikong lugar at 11 na aktuang nagiinuman sa kalsada. Isa naman ang nahinuli dahil sa umano'y paglabag sa illegal drugs. Samantala, nasa 126 na palabi naman ang na-rescue at itiran over sa Manila Department of Social Welfare and Development para sa kaukulang tulong. Nasagip din ng 35 menor de edad na pag-alagala sa lansangan sa kabila ng umiiral na curfew. Karamihan sa kanila ay pinasundo sa kanilang mga magulang at binigyan ng babala ng mga otoridad. Isinagawa ang operasyon sa pagipagtulungan ng iba't ibang unit ng MPD at mga opisyal ng barangay sa nasakop ng Ermita Police Station. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Bumagsak ang gastusin ng pamahalaan sa mga infrastructure projects nitong nakaraang taon matapos na sumadsad sa 1.10 trillion pesos, mas mababa kumpara sa itinakdang program allocation ng gobyerno. Base sa datos ng Department of Budget and Management, bumaba sa 17.3% ang infrastructure disbursement mula sa 1.33 trillion noong 2024. Mas mababa rin ito ng 18.8% kumpara sa 1.35 trillion pesos na target na itinakda ng Development Budget Coordinating Committee o DBCC. Noong December 2025 lamang, naitala ang 27.9 na pagbaba sa gastusin sa infrastructure project na umabot lamang ng 105.8 billion. Ito na ang ika-6 na sunod na buwan ng pag-urong ng disbursement simula noong July 2025. Pangunahing itinuturong dahilan ng Department of Budget and Management ang pagkantala ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways dahil pa rin sa isyu ng korupsyon at saka ng mga ghost flood control project. Una namang nanawagan ng mga suspending mga kontraktor na aksyonan na
ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang kanilang mga petisyon na alisin na ang binataw na suspensyon sa kanilang mga lisensya, lalong-lalo na yung mga lehitimo namang nagtatrabaho. Ito ay matapos kumpirmahin ng DPWH, mismong si Secretary Vince Dizon ang nagsabi na kompleto yung mga proyekto at karamihan sa kanila ay biktima lamang ng maling coordinates. Matatandaan itong Pebrero, inihain ng mga apektadong kontraktor ang mga petisyon para sa lifting ng suspension ng kanilang lisensya para makapagbayad na sa kanilang mga empleyado, pero hanggang ngayon hindi pa rin ito na-aksyonan. Sa ilalim ng Republic Act 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, dapat ang mga petisyon ay natutugunan sa loob ng 15 hanggang 20 days lamang upang matiyak na hindi na atala ang operasyon ng mga negosyo. Ang tanong nga, bakit ba ang PCAB hindi pa rin kumikilos? Bakit ba ang PCAB natutulog pa rin? Nagsumiti na ho ng kinakailangang mga dokumento, yung hinihingi nilang dokumento, nagsumiti na po yung mga negosyante, yung mga kontraktor. Nalihiti mo naman ho yung pagsasagawa ng proyekto. Ang tanong nga nila ano bang hinihintay pa ng mga taga-PCAB? Ano nga bang hinihintay? Alam naman nilang may ease of doing business law na nalalabag na sila. Bakit hanggang ngayon hindi nila aksyonan? Hindi naman din daw sinasabi kung ano ang kanilang dapat pang gawin. Basta't ang ginagawa na lamang ay hindi ito inaaksyonan. Ano kayang hinihintay? Baka Pasko. Mahiya naman kayo. Na-hold up na mga ito na biktima na nga ng maling coordinates, Nakutongan na nga ng mga ng mga politiko, na nagpapataw ng pagkataas-taas ng mga porsyento. Pagkatapos, eto na naman, hindi na naman sila makakagalaw habang hindi ho sila bumibigay sa hinihintay ng PCAB. Mahal na Pangulo, mukhang eto yung panibagong sakit ng ulo. Maganda umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! May huril na si Sherwin Alparo. Sherwin! Kuya Angel, ako tatulungin mo kung anong hinihintay ng PCAB. Ano bang may ng PCAB? Yung sa mga construction, ganyan. Oo nga, Philippine Accreditation Abusers Board. Ano ba? Diba? Alam mo kung anong hinihintay nila, tanong ka ng tanong. Hinihintay nila mag-umaga kasi tulog pa sila. Madilim pa. Pero itong hinar natin, hindi maghintay ng umaga dahil pantagin mo ang aga-aga nakatune in sa kanyang cellphone. So si tatay pangalan nyo? Juanito de la Peña. Juanito de la Peña. Tingnan mo naman, energetic na energetic kahit alas 4 na madaling araw. Tatay Juanito, palagi ka nakikinig sa DZRH. Yes, opo. Sino paborito mag-announcer sa DZRH pag umaga? Si Kong Angelo. Kong Angelo Palmones. Ito meron ka 1,000 pieces. Salamat, Kong. Katagasan ba ang pamilya mo? Taga Nueva Ecija. Saan sa Nueva Ecija? Saan sa Nueva Ecija? Tagahain ka. Saan sa Hain? Anong kali sa Hain? Barangay Pinanggan to. Barangay Pinanggan, yung kanto ng Molino Street ba yan? Sa may bakery. Malapit to. Malapit to sa bakery ni Mang Tunying. Hindi, San Antonio. San Antonio si Katunying. San Antonio si Katunying. Oo, yan. Doon sa may kanto nila, may bakery. Tapos pag di ko doon, may terminal na tricycle. So, tama lang po yan. Hindi. Ano yun? Hindi bakery yung hindi nando sa kanto, talyer. Gawa ng itak. Oo. Pinalitan na nga. Yung bakery, tinamad na magmasa ng tinapay. Nagmamasa na lang sila ngayon ng mga makina. Hindi mo alam. Umuwi ka sa atin para alam mo. Tama. Sige na. Nililito mo si Mang Johnny. Dahil ako, may ating 1,000 pesos kailangan masagot mo rin yung ating word of the day para mo yung ating medium component. The cry. Oh, it's the crying time again.
Believe me. Utang na loob, baka bumagyo. Saka, Malapit na, paparating na. hindi, at saka sabi ng DILG, bawal kakanta ng madaling araw, hanggang alas 10 lang pwede. Oo. Baka madampot ka dyan na walang sa oras, ha? Sinasadya na alas 4 pala na umaga kumakanta na. Correct, oo. May ordinansa hanggang ano oras yun? Alas 10 lang. Alas 10 ng gabi hanggang 4. Madaling araw. Tapos na. Pwede na tayo kanta. Mali! Hanggang alas 10 lang ng gabi. Baka mamaya kumanta si Mang Juanito ng mahuli pa yan. Ating word of the day, ito ang ating DZRH major component at sa atin ang Astron, official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang masahan. At syempre meron ka rin tatagaping grocery mula sa ACS at sa DZRH. At syempre meron pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang private fabric conditioner, Korea Silver Blue detergent powder with stay-away formula, 2 kilo yan. Kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, ito nang hindi mo nalalabahan, isusot mo na ng 6 na taon ang pinakabagong disenyo ng Diesel H t-shirt na minomodelo ng kapitbahay niya may pinakaalim na dimple. Ayan. Ano masasabi mo? Natahimik si Mandani. Maraming haba-haba nung sinabi ko, wala ka man yung reaction. Salamat po. Magandang umaga. Ayan. Maraming salamat din Mang Juanito. Bati mo naman yung mga nandiyan sa Nueva Ecija. Binabati ko yung pamilya ko dyan sa Nueva Ecija at saka yung aking may bahay dito sa Barangay Paraiso. Ayan. Bakit nga ba tinawag na Barangay Paraiso yan? Tahimik kasi dito sa amin, dito yung bukod. Daming barangay dito na... may mga matitinig ka pa rito kay Angel, mga hiuni ng ibon. Parang paraiso talaga. Yan may mga humuhuni. Ibon ho ba yung tik-tik? Parang tik-tik yata. Nakakatakot ka rin minsan, no? Okay, sa mga nais mo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH, baka ka na sa dating winner sa DZRH mga cash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Batal Faro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash Promo! Jesus Biduya, good morning. Si Kuya Jesus Biduya maagang nakikinig at kaya lang magsalamin pa-check ka ng mata Jesus Biduya sa Ideal Vision Oo. Puntahan mo si Dr. Jessica D. Boss Jess Oo. Mukhang malabo mata mo Magandang umaga din sa mga taga-Abulog, Cagayan, Naimbag na Bigat, at sa mga suki ho natin dyan po sa Kidapawan City. Good morning. Teka muna, may pinapabati din dito na happy birthday. Si Attorney Amabel Laksamana Africa ng Supreme Court ay pinababati ng happy birthday ng mga batang San Miguel. Sabi ni General Charles Calima, ni General James Brillantes, happy birthday daw po sa inyo. And speaking of birthday, happy birthday nga din pala kay, actually next week may itong birthday niya si Commissioner Ariel Ronquillo ng Civil Service Commission. Happy birthday. Dr. Senny Mendoza, good morning. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-alas 5 ng umaga. Pinas! 57, makalipas ang alas 4 ng umaga. Good morning po kay Ma'am Evan Lang dyan po sa Las Vegas. Good morning din dyan po sa Las Vegas kay Nestor Carandang at sa kanyang wife na si Mercy. Ayan, text nyo lang ho yun. At saka Midnight Singers natin dyan po sa San Diego, California. Good morning. Ituloy nyo lang yung mga roadshow Samantala, para ho doon sa mga gustong mag-avail ng Ultabayo, pwede na ho kayong mag-take. Pero sabi nga ho ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas-enjoy natin ang benepisyo ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis rein plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial.
Ang bawat kapsula ng glutathione ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang Ultabio po ay nakatutulong para ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Kaya ba, sabi ko nga sa inyo, hindi dapat natutulog ng lagpas alas 2 na madaling araw dahil mas marami hong chances na kayo magkaroon ng iba't ibang mga karamdaman. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo po ng Ultabio. Kung meron pa ho kayong mga concerns, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nakastambay dyan. Sasagutin ang inyong mga concerns. Anumang oras na kayo po ay mag-text. Ang Ultabio ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Amesca Drug at Curamed Pharmacy. At kapag bumili ka na isang box ng Ultabio Postbiotic 30 capsules sa alimang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA FRR permit number 0981-07-2025. Mahalagang paalala, ang Ultabio po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Mga preso o PDL ng Northern Samar Provincial Jail hirap sa pagbasa. Aba, tinuruan silang magbasa ng mga volunteer teachers. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, Jane Maybuntag. Tinuruan naman sa pagbabasa sa loob mismo ng kulungan ng Nagkalang Provincial Jail, Northern Samar ang mga preso o mga PDL na hirap sa kanilang pagbabasa. Bahagi pa rin ito ng kanilang rehabilitation process kung saan binibigyan pansin at tinututukan ang mga preso na matuto sa pagbabasa, makaintindi at matuto sa komunikasyon. Ang programa ay tinawag na Pages of Progress. Hindi lamang ito classroom exercises, ngunit daan para sa kanilang personal transformation. Mayroong lead facilitator sa pagtuturo, kabilang dito ang mga volunteer teachers. Isa itong specialized intervention sa ilalim ng Department of Education's Alternative Learning System o yung tinatawag na ALS para ngayong summer. Ang nasabing mga PDL, ang mga preso ay tinuturing na most vulnerable learners, yung mga hirap sa pagbabasa at hirap sa English literacy. Itong programa ay binuo mismo ni OIC Provincial Warden J. Kenson Asibuche at Jail Management Officer Police Captain Carlito De La Rosa at Administrative Officer Danilo Ilanan. Layunin ng paglulunsad ng Pages of Progress kung saan hindi lamang ito seasonal activity, ngunit isa itong holistic rehabilitation. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jane Galit Bantayan. Samantala, ang Kapatid Network may bagong talent management arm. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Sa gitna ng napakatinding krisis na pinagdaanan natin ngayon ay marami pa rin pala sa mga kabataan na naghahangad na maging sikat na artista. Marami ang nakapansin sa teaser na inilabas ng TV5 kahapon na kung saan ay ipinakita ang logo ng Starworks. Ang Starworks ay ang bagong talent management arm ng Kapatid Network na kung saan ay magtutuklas sila ng mga bagong artist. Nakalagay doon sa teaser ang 5.5.2026 na maaaring date ito ng launching. Sabi ng mga taga TV5 na napagtanungan namin ay abangan na lang daw ang kanilang official statement or official announcement. Pero sinabi na rin ni Mr. Johnny Manahan nung inilunsad siya ng TV5 na gusto niyang baguhin ang pangalan ng kanilang talent management at gagawin niya itong Starworks. Si Mr. M na kasi ang mamamahala ng talent management arm ng TV5. Last year niya ito sinabi at abangan na lang daw, so eto na nga at maglulunsad na sila ng bagong mukha na hopefully ay mapapasikat ng TV5. Nasubukan na ang pagiging star builder ni Mr. M nung binuo niya ang Star Magic na kung saan ay napakarami niyang artistang napasikat. Lumipat siya ng GMA7 at ginawa naman niyang Sparkle ang GMA Artist Center. Ngayon ay sa TV5 at tingnan natin kung sisikat nga ang mga artista ng Starworks. Abangan na lang natin. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa Showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Ito, artistahin ang dating. Dong Mendoza. Senate Secretary Dong Mendoza, good morning.
Sa pang-artistahin, nandating si Justice Max De Leon ng Court of Appeals at saka si Justice Energito ng Sandigan Bayan. Good morning! Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto makalipas ang alas 5. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga nakakalimot Biyernes tayo ngayon. Baka iba hindi na kasi pumasok dahil holiday kahapon Ikasampu tayo ng Abril 2026. Buwan naman sa ating ikalawang bahagi si Ma'am Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning. Good morning at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga po mainit at malinsangang panahon pa rin ang inasahan sa halos buong kapuluan. Dahil po yan sa ridge ng high pressure area at sa easterlies na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan, ang ating forecast for heat index na pwede pong maranasan sa Metro Manila sa araw na ito ay pwede po umabot sa 38 degrees Celsius habang pwede namang umabot sa danger level na 42 degrees Celsius sa malaking bahagi ng Maguindanao, sa northern Samar at maging sa Iloilo at sa Zamboanga. So sa mga namagit nating lugar, patuloy natin pinag-iingat doon ng ating mga kababayan. As well as dito sa Metro Manila dahil pwede pong magdulot pa rin ng heat stress at even heat stroke yung ganitong klaseng init. Samantala yung bagyo na nasa labas ng PAR, huling nakita sa layag 2,275 kilometers silangan huyan ng northeastern Mindanao. Pero ang maganda naman pong balita nito, kahit na pumasok po siya na ating PAR, mababa ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo at mababa yung tsansa na maglandfall po yan. So hindi natin in-expect na makaka-apekto sa atin. But anyways, patuloy pero malakas Ma'am Lori, malakas siya, no? So pwede maging super typhoon. Pwede po sir, we're not ruling it out po. Pero yung ano niya, yung wind band niya, hindi papasok hindi makaka-apekto sa atin. Not likely po sir. Malayo talaga. Salamat naman kasi makaapektuhan pagka malakas din masyado naman ng hangin. Bagamat gusto natin ng ulan, kung masyado naman malakas ng hangin, maapektuhan yung pamumulaklak ng mga ng mga mangga, rambutan, durian, fruiting season ngayon flowering season pala. Oo, ng mga natin, prutas natin. Yes. Maapekto. Hindi siya tatama. Hindi papasok sa loob ng parlinan. Papasok po siya, sir, pero hindi po natin nakikita natatama. na lalapit. Nalalapit. Sana ganun na lang. Okay lang yung ulan, wag lang yung hangin malakas. Di ba? Yes Para hindi na. Pero papasok siya, kaya tatawagin pa rin siyang Kaloy. Yes po. Okay. Sige. Ma'am Lori, thank you. Good morning. Si Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Kasi nung huling uwi namin ng Mindanao, ang gaganda ng bulaklak ng ng durian at saka ng rambutan, ng lansones, ng mangustin, ng mangga. Tapos baka mamaya maapektuhan pagka lumakas kasi yung hangin, mga ngalaglag. Sayang naman, nag-spray pa naman yung iba para kumapit nga ng gusto. Ito pa isang good news, posibleng mabawasan ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Cross your fingers. Sa pagtaya ng oil industry sources, namumurong matapisan ng hanggang 250, nasa pagitan ng 250 hanggang 350 per liter ang diesel
at piso naman ang sa gasolina. Base sa projection sa 3 araw na trading ng means of plots sa Singapore, na pangunahing basehan ng presyuhan ng petrolyo sa Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas, yun nga, ang projection na sa mga 250 hanggang 350. Ibig sabihin, posible pang mabago ang pagtaya dahil sa may natitira pa ang isang araw na trading day. Sana kung magbago man, madagdagan yung ibabawas. Ano ha? O good news pa rin para sa may mga panaderya dyan sa Maynila. Mamamahagi naman ng lokal na pamahalaan ng Maynila ng tig 25,000 pesos na subsidy para sa mga lokal na panadero sa lungsod. Teka buka, bakit lang naman yung mga panadero lang? Layunin ng hakbang na hindi na magtaas ng presyo ng tinapay ang mga bakery sa gitna ng tumataas na gastusin sa produksyon. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, ibibigay nila sa mga panaderya ang tulong pinansyal kapalit ng ilang kondisyon. Kabilang narito ang price freeze sa presyo ng kanilang tinapay sa loob ng 1 buwan at paggamit ng nasabing pondo para mabawasan ang epekto na mataas na presyo ng mga sangkap nang hindi pinapasa ang pasanin sa mga mamimili. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na natin si Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures. Kung inyo pong natatandaan, last Friday may yata, last Monday yun, pinag-usapan natin ang fasting. Ano ha? Nabanggit niya towards the end na isa sa mga pwedeng tumulong sa atin pagka tayo nagpa-fasting ay ang Ultaplex. Ano ha? Tanungin nga natin, anong connection nun? Anong kinalaman ng Ultaplex? Iinom ka ng kape? Nagpa-fasting ka nga. Ayan, alamin natin kay Sir Brian Posada. Sir Brian, good morning. Good morning, Kong Angel, at good morning sa mga tagapakinig at nanonood sa atin dito sa Magandang Umaga. Just a recap, anong benepisyong idinudulot ng fasting? Okay. So, kagaya na napag-usapan natin last time, the benefit of fasting, yung intentional fasting, either 12 hours overnight fast, ibig sabihin hindi ka kakain sa 12 hours, usually pagkatulog mo, no? Or 14 to 16 hours na intermittent fasting na tinatawag natin or more advanced. As a recap, ang pinag-usapan natin last Monday, yung benefit niya, yung blood sugar and insulin, mas nag-i-improve kasi yung insulin sensitivity ng body natin at nahe-help na mas stabilize yung blood sugar, especially for non-diabetics. It also helps in weight management, definitely, because reduce yung calorie intake natin, na-encourage din yung fat burning. So, ang warning lang natin last Monday, hindi naman pwedeng after mo mag-fast, nag-feast ka. Yung sabihin sa 8-hour window, nakakain ka, sa 12-hour, feasting yung ginagawa natin. So, dapat controlled pa rin siya because pag nag-overeating ka, makakancel yung benefit. Nabanggit din natin yung kahalagahan ng cellular repair or tinatawag na autophagy na yung body natin na re-remove yung damaged cells kapag ka nagpa-fast. So talagang maganda yung benefit ng fasting, Even heart health natin, lower cholesterol, improved blood pressure, re-reduce yung inflammation at digestive reset. So kagaya ng sinabi natin last Monday, warning lang din if you are a diabetic patient, please make sure you coordinate with your physician. Hindi pwedeng diretso ka kagad doon sa sa more advanced na 18-hour fasting. You can start with a 12-hour fasting but make sure you monitor if there are signs of dizziness, nangihina, nanginginig, malamig na pawis kasi baka naman nag-hypoglycemia ka na. So, puntahan natin yung pagbe-break ng fast. Dito Kong Angel nakakatulong, yung kaya sabi natin Ultraflex can really help because when you break the fast, because your body is sensitive, you have to start light muna, So, ibig sabihin ng light, hindi pwedeng mabigat kagad yung kakainin natin. So, dahil sensitive state, sensitive yung state ng body natin, hindi siya ready sa biglaan at mabigat na pagkain. Nadidinig na natin to dun sa mga matatanda, sa mga lolo't lola natin, di ba? Na pagkagising mo sa umaga, wag kagad mabigat, Kailangan medyo light muna yung kakainin mo. Kaya, di ba, nagkakape, Yung iba, nagkakape pagkagising. It's like sinasabi, ipina-prime. But it's because sensitive kasi, Sensitive pa yung body natin.
digestive, especially when you have fast, down-regulate yung digestive system natin. Yung insulin response natin is more sensitive. Kaya, kapag heavy kagad ang tinake natin, your blood sugar can spike quickly. So, yun yung reason kung bakit hindi pwedeng biglaan. Now, usually, it's hot or soft light meal dahil easier siya to digest, less strain on stomach and intestines. So, dito papasok yung light lang dapat para ma-prevent yung blood sugar spike. Now, Kong Angel, ang isa lang din, no? Kasi ang napag-usapan natin nung Monday, puro yung advantage din, no? Yung advantage when we're taking an intermittent fasting. However, something that we also have to be cautious about is when you do not eat a lot, there's also some challenges, no? Especially in our protein, in our body. So, ibig sabihin, yung muscles natin, if you don't eat protein on a longer time, no? It can also, yung nasisira siya, no? Na nagkakaroon ng panghihina. So, that's the reason why you support it kapag kagising natin. So, dito, pumapasok yung nakakatulong si Ultraflex. And that's why ako, no, when I had that fasting, that intermittent fasting, when I tried to lose some weight, no, what I did is after my fast, the first thing that I would take is Ultraflex. No? Bakit? No? Ultraflex kasi is not purely coffee. No? Hindi siya talaga ordinary coffee. Kasi pag ordinary coffee, ang problema natin doon, the primary driver mo ng acidity is your caffeine. So, pagka kape lang ang ininom natin na ordinary kape, mai-stimulate niya kasi yung gastric acid secretion. Tapos nagre-relax ka ng lower esophageal sphincter. Yung harang mo dito, kaya ka nagre-reflux. Meron kang sphincter dito, yun yung parang valvula. Yan yung nahaharangan. Tapos nag-i-increase yung stomach sensitivity. Kaya yung iba, ang problema nila, after nag-fast, nagkape, ang asim ng sikmura nila, nararamdaman nila yung reflux. It's because of the caffeine. Okay. So, ang Ultraflex kasi, it's a functional drink that has collagen which builds your protein mass. No? It helps in building your protein. So, ibig sabihin, hindi siya nag-i-stimulate ng acid mo. It has mild buffering effect. So, kumbaga, like other proteins, nababuffer niya yan at nagsusupport ng gut lining. So that's the reason why even when you take that, no, nagdadahan-dahan yung tulong sa natin, no, nag-adjust yung katawan natin. That's why hindi siya nagiging acidic, hindi nagkakos ng hyperacidity. Plus the benefit of collagen, of course, dahil sensitive yung body natin, it helps in your repair sa skin, sa tissue, sa joints natin, lalo na mga masasakit sa tuhod, malaking tulong. Plus, it has HMB. Ang HMB is a metabolite of leucine at talagang ang ginagawa niya, no, is to help, no, yung muscle mass natin. Of course, the glucosamine, this is not glucosamine, no? Yung glucosamine na nasa ibang supplement for joints, maaaring mag-cause ng gastric upset, no? Dahil it's coming from shells, no? This one, glucosamine is coming from corn. So, ibig sabihin, nagkakos din siya ng buffering, and of course, it helps in your joints. So, that's the reason why we usually recommend, no, if you go for an intermittent fast, when you break it, don't break it with any types of coffee lang. You break it with a coffee that is functional. No? It's basically like what Ultraflex is. So you can build your collagen, your HMB for your muscle and your joints. Okay. Like for example, ako, Sir Brian, talagang nag-i-effort naman ako na magbawas ng intake. So, umaga, pagkagising, hard-boiled na itlog, mga bandang bago mag-program, mga alas 4. Ang next meal ko na kasi noon, mga bandang alas 10 na alas 10. Tapos, ang susunod na meal ko na noon, ang tanghalian ko, medyo late na, mga bandang alas 3, alas 4, yun ang after that, hindi na ako kakain. Kaya lang, tinan mo, habang nagpo-programa ako, may kumukurok-kurok dito sa tiyan. Naririnig ko minsan, nakakaya Nararamdaman mo na siya, lumalaban siya. Hindi, nararamdaman mo, naririnig mo mismo, nasasagap ng mikropono ko mismo, sensitive yung mikropono, krok. Di ba? Ano bang indicate, ano bang ibig sabihin pagka medyo nagkumukulo-kulo na yung tiyan mo? Sinasabi mo nun, gutom ka na?
Oo, usually gano'n, no? The reason why nagkakaroon na ng sound siya, dahil medyo wala na siyang laman, no? So Wala na that's laman. basically it. So, ibig sabihin, kailangan na siya. Of course, your Ultraflex can help, okay, dyan. So, Oo. pwede kang uminom para mabawasan yan, no? Oo. Pero ang sabi nila yung fasting doon kasi nakatutulong kasi kung hindi ka kumain, ang susunugin niya yung stored fat mo. Yes, correct. So, ang body natin kasi matalino no? Matalino pagkakagawa niyan. So, ang nangyayari, after mong mawalan ng laman yung tiyan mo, no? Your body will still get energy. Kailangan niya pa rin ng energy. So, ang i-burn niya yung stored energy mo, which is your fats. Kaya eventually. So, kaya nagagamit yun. Pero ano ba, pagka medyo tinagalan ko ba ng practice na ito, liliit ba yung tiyan? Kasi di ba, as you age, di ba, yung dibdib mo kuminsan, bumababa talaga lang yan tong dibdib ko bumababa, nagpapahinga Tapos ayaw na bumalik ulit sa taas. So, ano ba yun? Eventually, makakabawas din para sa mga, bulging belly? Okay, so, paano ko papaliwanag to? Okay, so, ibig sabihin, kasi problema ko din yan So ni-research ko yan kasi problema ko rin yan. Nagpahinga din yung chest ko So basically what happens, no? Kapag ka bumaba yan, yung stored fats mo, 'di ba, kinonsume na siya, no? Lumiit. Ibig sabihin, lumiliit yung tiyan mo. Ang problem yan, lalaylayan. So, ang kailangan mo dyan is you have to do exercise. Exercise so, medyo talaga. massive yung laylay mo. Exercise talaga yan kasi para ma-build up. The collagen can help kasi nga the collagen skin tightening no? Okay. So, ibig sabihin, magta-tighten yung skin mo, hindi siya magsasag ng husto. But if you want that to be really firm, then you need to do exercise. So, kailangan pa rin yung exercise. Kahit yung mga sit-ups can also really help. No? So, yun yung mga pwede nating gawin. So, balik ako Kong Angel, no? Yung tunog na nararamdaman mo sa tiyan mo, yung parang growling sound, Yes, your brain signals hunger. So, yung brain mo talaga primarily signal hunger, nati-trigger yung gut movement and stomach control. So, that's the reason why you need to put something there, no? So, kaya siya nagkakaroon ng sound. So, again, that's how we do it. So, your collagens drink, no? Especially your Ultraflex that has also for muscle mass because of HMB, and for your joints, it all helps together. So, Kong Angel, ang maganda nito, no, if you have osteoarthritis, intermittent fasting can really help. Kasi minsan namang may osteoarthritis, no, kasama rin sa problem nila is their weight. Yes. Kaya bumibigat sa joints. So, if you lose your weight, and then you supplement it, no, mawawala. Talagang matutulungan at matutulungan yung osteoarthritis mo. Like for my case, no, I have osteoarthritis now. Kaya ko nang 5 kilometer. At yung lab results, medyo proud akong konti. Medyo proud ako kasi yesterday I have my check-up. Normal siya. Sabak tayo sa panran sa mga darating na mga panran Sabay tayo ako. Thank you, Sir Brian Maraming salamat. Magandang umaga. Sige. Thank you, Angel. Para ho sa inyong mga concerns pa, mag-text kayo sa 0931-033-2871. Meron nga po tayong mga medical experts na nakastambay dyan, sasagutin ang inyong mga tanong. Maganda umaga, Pilipinas! Panukalang batas sa loan moratorium at penalty condonation ng mga GOCC sa panahon ng national emergency. Inihain naman ni Senator Mark Villar. Detalye na balita mula kay Raymond Dudpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Kailangan ng ating mga kababayan ng dagdag na kaluwagan sa panahon ng National Energy Emergency. Ito ang paniniwala ni Senator Mark Villar kasunod ng inihain niyang Senate Resolution number 366 na naglalayong ipatupad ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs at institusyong pinansyal ang loan moratorium, grace period at condonation ng penalty sa kanilang mga miyembro at pensioner. Saklaw ng panukalang mga ahensya at institusyong pinansyal tulad ng Social Security System, Pag-ibig Fund, National Home Mortgage Finance Corporation, Land Bank at Development Bank of the Philippines. Layunin nitong magbigay ng pansamantalang ginhawa sa pagitan ng suspension ng pagbabayad ng loan, pagtanggal ng penalties at mas flexible na mga terms sa pagbabayad. Iminumungkay sa resolution ni Villar ang 1 hanggang 3 buwan na loan moratorium, condonation ng penalties, loan restructuring, pagbawas ng interest rate at mas mabilis na pag-aproba sa calamity at emergency loans.
Giit din ni Villar ang mga hakbang na ito ay hinango sa mga naunang tugon ng pamahalaan sa panahon ng krisis upang maiwasan ang pagkabaon sa utang ng mga miyembro at pensioner lalo't tumataas ang bilihin. Kung may papasa ang panukala, inaasahang magbibigay ito ng agarang tulong pinansyal sa mga mamamayan habang pinanatili ang katatagan ng pondo ng mga GOCC at iba pang institusyong pinansyal ng pamahalaan. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat Raymond. 238 billion pesos sinala naman ng DBM para matustusan ang mga programa ng gobyerno kontra sa epekto ng oil price crisis. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rigonana, Richard Manang Milky. Mahigit 200 billion pesos ang pwedeng gamitin ng gobyerno para matugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa krisis sa gitnang silangan. Ito ang sinabi ni Acting Budget Secretary Rolando Toledo sa hearing ng Legislative Energy Action Development Council o DECA-TRICOM ng Kamara. Ayon kay Toledo, magmumula ang pondo mula sa mga available appropriations sa 2026 national budget at sa continuing funds. Sabi ni Toledo, prioridad ng gobyerno ang pagbibigay ng targeted assistance sa mga sektor na lubhang naapektuhan ng krisis. Una nang naglabas ang DBM ng 2.5 billion pesos na pondo para sa transport assistance at dagdag na 1 billion pesos para sa service contracting pansuporta sa operasyon ng mga transport sector sa harap ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Tiyak ni Toledo, nakahanda ang DBM para palawakin ang mga programa ng bawat ahensya ng gobyerno kung lulubha pang epekto ng oil price crisis sa ekonomiya ng bansa. Ako si Milky Regunahan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Maganda umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 5 na umaga. Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 5 na umaga. Sa mga may importanteng lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kapadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, subok na sa napakamahabang panahon, parang DCRH, ano ha? Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Happy birthday kay Boyet Hernandez, kay Ezekiel Boy Hernandez dyan po sa Abu Dhabi. Ha? Nagdiriwang siya ng kanyang birthday ngayon. Happy birthday kay Boy Hernandez dyan sa Abu Dhabi. Meron pa isa nagpapabati sa atin ng 50th birthday niya kanina. Bilis kasi, ang daming sino mga ba to? Basta sa lahat ng mga nagbe-birthday, happy birthday. Para 50 years old na ngayon si Erwin Bernas. Nagdiriwang din siya ng birthday niya ngayon. Ay, teka nga pala, sit down corrected. Mali pala yung sinabi ko kahapon. Sabi ko suspendido ang LOA, yung letter of authority. Kanselado na ho pala. Ang daming mga taga-BIR nag-message sa akin kahapon, sabi, mali, hindi suspendido, kanselado na. Kaya hindi na ho yung ginagamit na basihan. At mali din yung sinasabi mong 3 years. 10 years nga yung iba eh. Salamat ha. Salamat doon sa mga nag-correct ko sa ating kahapon ha. At saka wala na pong, ang i-issuehan po one LOA na lang per taxable year. O, kasi violation yung ginawa dati na pag-i-issue ng LOA para sa 10 taon. Ayan ha. At saka ito daw po dapat hindi nagkakaroon ng yung multiple na na LOA. Kasi yun daw po ay double jeopardy assessment. Oo. Ipinagbabawal pala yan sa tax code. Bakit ginawa ni dating Commissioner Lumagi? Violation pala ng tax code. Nako.
Hindi kaya yung mga nasingil mag-file ng complaint sa violation ng anti-graft and corrupt practices yan, violation ng tax code. Ako ngayon, kinorek lang ho sa atin, Kaya magandang umaga ho doon sa mga nangungulit pa na nag-aata sa mga tauhan nila dyan sa BIR na kumausap ng mga accountant, Commissioner Mendoza, yung mga inuutusan doon ng mga accountant na matuhan nila kumausap ng mga accountant at saka mga Chinese businessman, mga Chinoy businessman na gustong mag-settle. Ang isi-settle, bawal na nga kansilado na nga Hindi na nga po pwede Oo, ayan. Kaya, mukhang yung mga pinagpopromoto ninyo, mga pinaglalagay ho ninyo sa mga bagong pwesto, mga rin mga milagroso din kung ano-ano din ho yung mga ginagawang milagro. Kasi daw malaki ang kanilang kota. Kota kaya saan? Kota kaya kanino? Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, nagbabala ang Philippine National Police sa publiko laban sa mga investment scam. Kasunod dito ay ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Santa Rosa, Laguna kung saan naaresto ang pinaniniwalaang leader ng isang grupo ng mga scammer at 14 na kasabwat. Napag-alaman gag-aalok kamay ito ng hindi rehistradong online investment program sa kanilang mga biktima kapalit ng pangakong malaking halaga ng pera at habang buhay na benepisyo. Karamihan naman sa mga biktima ng grupo ay mga senior citizen at mula sa indigenous community. Paalala ng PNP sa publiko, huwag basta-basta maniniwala sa mga kaparehong alok. Verifikahin muna ang company registration, iwasang mag-send agad ang pera sa mga hindi veripikadong platform. Teka, naalala ko tuloy yung isang taga-Cavite ba yun? Taga-Cavite o Batangas? Doktora pa man din, dentista pa man din, nagmebenta din po ng mga investment na ganyan, pero karamihan ng kanilang manadali hindi na ho nabayaran. Magandang umaga, Pilipinas! 37 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 42 makalipas ang alas 5 ng umaga, bukas ho Sabado, pero bukas ang Land Bank para daw tanggapin ang inyong mga ipapile na income tax return. Ang deadline ng filing ay April 15. Sa mga pabalik ng Pilipinas, huwag kalimutan, kung magpapasalubong kayo ng tsokolate, huwag ng imported, meron tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ng Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Okay naman ho sa ilalim ng araw, basta't may sapat na sunshine pa rin na masasaga po ang inyong kakao. Yan, available po ito sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na po pwede ho ninyong pagpilian. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang tangerine chocolate ay 100% gawang Pinoy, gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Muntik nang madakip ng mga otoridad ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Beck Rimulya, nangyari ang eyeball sighting o aktual na pagkakita kay Ang nitong Webes ng umaga April 9 sa Pilipinas. Hindi umano ito naabutan ng mga operatiba dahil nahuli sila ng isang araw. Ayon sa kalihim, base umano sa nakakita, naniniwala siyang nasa loob pa rin ng Pilipinas si Atong Ang. Matatandaang noong April, sinabi naman ni Rimulya na namataan sa Vietnam si Atong pero hindi pa ito kumpirmado. Sinabi naman ng Bureau of Immigration wala silang record ang pag-alis sa bansa ni Atong. Wanted si Ang, naharap sa kasong kidnapping with homicide, yan din ang kidnapping at serious illegal detention, kaugnay ng pagkawala ng ilang sabungero mula pa noong 2021. Bakit nung lumabas man ng Pilipinas shipping laction, may record na lumabas ng Pilipinas? Di ba bayad dakdor ng dumaan? Kayo naman. Magandang umaga, Pilipinas! DepEd pinayagan na ang 4-day work week para sa mga school personnel. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa. Edniel, good morning!
Good morning, Kuya Angel. Epektibo na simula ngayong araw, Abril 10, itong implementasyon ng 4-day workweek para sa school-based non-teaching at related teaching personnel ng kagawaran sa edukasyon. Sa memorandum na inilabas ng DepEd kagabi, pinayagan na ni Secretary Sani Angara itong work from home kada Biyernes hanggang 5 ng Hunyo o sa kasagsagan ng end of school year break. Nagpatupad ng work from home setup ang DepEd sa mga tanggapan nito, pero hindi pa kasama noon itong mga guro at staff sa eskwelahan dahil nagabol pa sila sa pagtatapos ng school calendar hanggang March 31. Inamyendahan ng DepEd ang nabanggit na protocol bilang bahagi pa rin ng energy conservation efforts ng buong pamahalaan. Samantala, sa hiwalay na memo, inabisuhan ni Angara ang mga pribadong paaralan na pwede na rin silang magpatupad ng flexible learning arrangement upang makaagapay sa krisis sa enerhiya. Ibig sabihin, maaring mag-shift sa blended modality ang private schools na hindi na humihingi pa ng approval sa DepEd, basta sasabihan lamang nila ang mga schools division office 5 araw bago ang balak na implementasyon. Ako si Daniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ijel. Ipinagutos naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang agarang distribusyon ng 8 bilyong pisong halaga ng subsidiya para sa higit na 42,000 barangays. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bawat barangay ay makatatanggap ng tig 200,000 piso bilang pondo para sa kanilang educational, social at economic project sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ng administrasyon. Direkto, alinsunod dito sa direktiba ng Pangulong BBM na palakasin ang mga barangay na niya ay unang nakakakita ng mga problemang kinakaharap ng publiko. Naku, tama-tama ito, malapit ng barangay elections. Kalahatian niya ng pondo ay maaaring gamitin ng barangay para sa kanilang mga proyektong nakasaad sa programa o pagbili ng iba pang mga pangangailangan gaya ng street light, patrol vehicle, CCTV o power generators para sa mga health center at evacuation center tuwing may kalamidad. Ang nalalabi namang 50% ay dapat gamitin para sa isang finisher program para sa mga graduating college students upang matiyak na hindi mauudlot ang kanilang graduation dahil sa problemang pinansyal bunsod ng krisis sa Middle East. Maganda umaga, Pilipinas! Ganda ng programa, ganda din ng timing. 200,000 pesos per barangay. Kailan mo barangay election? Umapila naman si Secretary Arsenio Balisacan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDep sa Energy Regulatory Commission at Philippine Competition Commission na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang masigurong patas ang ipinapataw na presyo sa mga produktong petrolyo. Iginit ang kalihim sa kabila ng Oil Deregulation Law, may kapangyarihan pa rin naman ang ERC at ang PCC na pigilan ang posibleng sambuatan ng mga kumpanya sa industriya ng langis kung ito ay mahigpit na natututukan. Paliwanag nito, sa ganitong sitwasyon ay may posibilidad na magkaroon ng sambuatan ang mga kumpanya ng langis. Ngunit humahantong ito sa mataas na o kaya't nagiging dahilan daw po ng pagtaas ng presyo ng bilihin o ng presyo ng langis. Binigyan din pa niya na ang pagkakatulad na ito sa galaw ng Organization of Petroleum Exporting Countries kung saan may koordinasyon sa pagitan ng mga pangunahing producer ng langis. Bonso dito nananawagan si Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas mula sa PCC at ERC. Good morning kay Congressman Miro Kimbo. Siya po ay mister ni dating Congresswoman Kimbo. Ayan di ba? Ang wife niya wife ni Miro Kimbo, pangalan Stella Kimbo. Di ba? Yun dating chairman ng Appropriations Committee. Tama, di ba? Kaya ko nagkamali ako. Meron ding maleta? Uy, kayo! Kung ano yung oil industry nangangamba sa logistics at port congestion. Gobyerno naman nangakong aaksyon. Ayon naman sa DOE, detalye ng balita mula kay Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Nagpahayag ng pangamba ang oil industry sa sumisipang presyo ng logistics at port congestion sa gitna ng oil crisis sa pandaigdigan. Ayon sa Department of Energy, nangangamba rin ang business leaders sa bilis ng renewable energy adoption at ang pangangailangang palawakin yung mga oportunidad sa digital at remote work. Nangako naman ng gobyerno na tutugunan ang mga isyong ito sa isinagawang pulong ng energy official kay Executive Secretary Ralph Recto
proyekto. Pinagtibay ng DOE ang kanilang commitment sa pagsiguro sa energy security habang isinusulong ang sustainable energy solution. Bantay sarado rin ang ahensya ang supply chain ng langis sa bansa kasabay ng pinalakas na koordinasyon sa oil industry para masigurong napangangalagaan ito. Sabi pa ng Energy Department, tuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa mga katuwang na ahensya at mga stakeholder upang mapanatili ang matatag na supply ng fuel. Gayon din para maisulong ang patas na kalakaran sa merkado at masuportahan ang pangmatagalang katatagan ng sektor. Ito si Giselle Report para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:50, nananakit na yung kasukasuan, nagkakaringkol, sumihina na bang kalamnan? Epekto yan ang pagtanda. Ano, ha? Ipinakikilala po ang Ultraplex, isang health drink mula sa lumikha ng Ultrabayo backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultramayo.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga kapitan ng barangay. Yan ha, 5:51 ang oras sa buong Kapuluan. Dita, bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ayun, eto na yung updated calendar of activities para sa barangay at sangguniang kabataan elections, ha? Ang filing of candidacy pala, September 28 to October 5. Tapos ang election period, ayun nga, mag-uumpisa na September 28. Kaya may ganba ng iral, ha? Tapos ang campaign period, October 3 hanggang November... kasi ang election, November 2 eh. Oo, yan, ha? Election day is November 2. Ayan, at least okay na, November 2. Basta yung ibinigay sa inyong tigto 200,000, ibibigay sa inyong tigto 200,000, dapat yan i-implement ninyo sa iba't ibang mga programa, ha? Sabi ng isang kapitan ng isang kapitan, barya. Ayun naman, nabigyan na nga kayo, reklamo pa. Ipinagutos ng Korte Suprema ang agarang pagpapatigil ng quarrying activity sa Angat River Bustos Dam Project Reserve o Forest Reserve sa Banaban, Angat, Bulacan. Ang Temporary Environment Protection Order TEPO ay inisyo ng Korte Suprema sa ilalim ng Writ of Kalikasan at inaatasan nito si Anthony Gerald Halili ng Harley Construction Incorporated. Agad na itigil ang paghukay at iba pang kaparehong aktibidad na nakasisira sa nasabing watershed area. Iginit ng Korte Suprema na ang ginagawang aktibidad ng naturang construction firm ay may tuturing na banta sa Angat River Bustos Dam Forest Reserve batay sa technical findings. Ang nabanggit na watershed system ay isa sa mga idineklarang protected forest land sa ilalim ng Proclamation number 573 ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos noong pang 1969. Itinalaga ni Education Secretary Sara Angara si Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 Executive Director Carol Marquis bilang Special Technical Advisor ng Department of Education. Batay sinalabas na DepEd Memorandum number 025 series of 2026. Kabilang sa mandato ni Yi ang pagbibigay ng technical advice at strategic policy inputs kaugnay ng mga reforma sa edukasyon at workforce development. Tutulong din si Yi sa pagpapatupad ng learning system strand ng ahensya. Makikilahok din siya sa interagency meetings at workshop at tutulong sa pagsusuri ng mga polisiya, programa at roadmap ng DepEd. Pero nilinaw po ni Secretary Angara, hindi saklaw ng trabaho ni Yi ang operational decision making, procurement, financial management o administrative supervision sa loob ng kagawaran. Habang hindi rin siya tatanggap ng anumang honoraria o kompensasyon mula sa ahensya. Ay, ganun ba yun? Magandang umaga, Pilipinas! Tatabaho ka pro bono?
Nagbalik tanaw naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa managing sakripisyo ng mga bayaning Pilipinong nakipaglaban sa Bataan para sa kapayapaan at kalayaan ng bansa. Sa talumpati ng Pangulo sa Mount Samat sa Pilar, Bataan, kasabay ng pagunita ng Araw ng Kagitingan, binigyang pugay nito ang mga veterano na inya'y malaki ang naging ambag lalong-lalo na sa pagbuo ng ating kasaysayan. Kasabay nito, binigyan diin ng Pangulo na iba ang hamong kinakaharap ngayon ng bansa. Kung ikukumpara sa nakaraan, gaya ng mataas na presyo ng langis, bagay na patuloy na sinisikap naman ng gobyernong matugunan. Iginiti Pangulong BBM, panahon ng krisis, kinakailangang buhayin ang pakikipagkapwa at pagtutulungan ng bawat Pilipino para maibsan ang bigat ng mga problema ang ating kinakaharap. Kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino, ang pakikipagkapwa. Dapat natin kilalanin na ang bawat isa ay may parehong pangangailangan, may parehong pangarap, at may parehong pinagdadaanan. Nakisa naman si Vice President Sara Duterte sa pagulitan ng Araw ng Kagitingan sa Veterans Memorial Monument sa Davao City. Pinangunahan ni BP Inday ang pag-aalay ng bulaklak bilang simbolo sa paggalang at pasasalamat sa mga bayaning nagsakripisyo ng kanilang buhay. Sa kanyang message naman, binigyan diin ito na ang tunay na kagitingan ay matatagpuan sa matibay na paninindigan na protektahan ng soberenya. Iginit ng Vice Presidente, gaya ng mga bayani sa Bataan, dapat dingin nating isabuhay ang pagiging matatag at may paninindigan para sa isang malayang bansa. Samantala, 2x2 sa TCS Balita. Susunod na. Wala na pala akong oras. Ayan, ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa iniwang aral sa atin ni Sun Tzu. Ang sabi niya, move not unless you see an advantage. Use not your troops unless there is something to be gained. Fight not unless the position is critical. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmonas nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga Pilipinas. Happy weekend! Sa linggo alas 4 magkarinigan tayo Radyo Henyo. Kasama natin si Dr. Ruby Cristobal. Oras sa buong kapuluan, ACS na ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas!